Happy Monday po mga kapatid. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Kamusta na po kayo? Nais po natin pasalamatan at bigyan ng papuri ang ating Panginoon sa umaga nito. Halina't muli natin buksan ang isang linggo na punong-puno ng pag-asa, ligaya at saya kung si Jesus ay kasama. Ako po muli ang iyong kaibigan, lingkod ng Diyos, Pastor Edgar Quinzayas, na makakasama niyo po tuwing Lunes ng umaga. At ako po ang inyong devotional leader for today. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, a kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and
mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Our topic for this morning is El Gibor, Mighty God. Praise God po sa awitin na ating narinig. Salamat sa buhay mo, anak Shekinah, Shalom. At sa umagang ito, ang ating pag-aaralan ay magmumula po sa Jeremias, Kabanatang 32, talatang 17 ng Magandang Balita Biblia. Si Jeremias ay nananalangin, Panginoon Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa. Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, walang bagay na mahirap sa iyo. Nothing is too hard for God. Totoo po na walang mahirap para sa Diyos. Ito ay isang katotohanan na mananatili sa ating isipan at sa ating puso. Ang katibayan ng katotohanan, ito'y lahat mandako at anumang oras, nakikita o hindi nakikita. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi mapapantayan. Katulad po ng hangin na ating nilalanghap, ang araw na nagpapainit sa atin bawat araw, at ang mga hindi nakikita sa kalawakan ay pawang ginawa ng dakilang makapangyarihan Diyos. At sa umagang ito sa ating pong pagpapatuloy ng pag-aaral, ang mga katangian po ng Diyos. Ang Diyos ay ating El Gibor, Mighty God, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala siyang simula at walang hanggan. At ayon po sa awit, Kabanatang 10, talatang 2 ng Magandang Balita Biblia, wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nilika itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na pagkat ika'y walang hanggan. Wala pa ang lahat ng bagay at ating makapangyarihan Diyos ay nandoon na mga kapatid. Ang Diyos ay hindi nagbabago at dahil po dito siya ay lubos na mapagkakatiwalaan. Wala pong katulad ng ating Panginoon. Nangangahulugan po na siya po'y walang kaparis. Ang kanyang mga gawa at ang kanyang pagka-Diyos. Kaya dito mga kapatid, ang ating Diyos ay isang Diyos na Trinidad na nangangahulugan po ay isang Diyos na merong 3 persona. Subalit merong isang kalooban at pantay na pagka-Diyos, kapangyarihan at kaluwalhatian. Kaya mapapansin po natin sa banal na kasulatan na tumutukoy sa pangalan na isahan. Kahit na ang tinutukoy nito ay 3 magkakaibang persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ito po ang tagubili ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad nang sinabi niya ang Great Commission at ayon sa Mateo, Kabanatang 28, talatang 11, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. El Gibor, our mighty God. Jesus is known to have said, He who has seen me has seen the Father. Ito rin po ay isang propesiya na binigay ng daan-daang taon ang nakalipas. Ang paggamit po ng El Gibor ng makapangyarihan Diyos, ito po ay hula ni Propeta Isaias na nagpapatunay na si Jesus ay Diyos at ayon po sa banal na kasulatan ng mga Hudyo. Basahin po natin ang Isaiah Kabanatang 9, talatang 6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya'y tatawaging kahanga-hanga, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. The focus of Isaiah's prophecy is El Gibor, the mighty God. What is the evidence that Jesus Christ is the mighty God? By His perfect life, sacrificial death, and resurrection.
He's shown and we could trust Him. Though most of His own people rejected Him, John wrote, He came to His own and His own did not receive Him in John chapter 1, verse 11. That's why, church, this morning, what is the importance of the name El Gibor, our mighty God, to believers today? Ano ang kahalagaan ng pangalan na makapangyarihan Diyos? Tayo po bilang mga mananampalataya. While appreciating the evidence that shown Christ is to be the mighty God, we must remember that this is more than mere theological data. It is inspired evidence that urge us to see and respond to Christ as He is our mighty God. Number 1, He is the source of our power. Opo, siya po ang pinagmumulan ng ating kapangyarihan. At ayon po sa Gawa, Kabanatang 1, Talatang 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Mga kapatid, ito po yung tagpo kung saan ang Panginoong Hesus ay bumalik sa kalangitan. At bago niya iniwan ang kanyang mga alagad, nag-iwan po ito ng pangako. Opo, ang pangako ay tatanggap sila ng kapangyarihan pagbaba ng Espiritu Santo sa kanila. At sila ay magiging saksi sa iba't ibang dako. At sa gitna ng pagpanaw ay may pangako ng pagdating. At sa pangako ng pagdating ay may pangako rin ng walang hanggang presensya. At sa pangako ng kanyang walang hanggang presensya, ito po yung pangako ng kapangyarihan. Ito ang Diyos natin, El Gibor, our mighty God. Nasa kanyang pangako. Tiniyak niyang hindi niya tayo basta-basta lamang aasa kung may kasiguruhan tayong tatanggapin natin ito. Minsan tinatanong natin sa ating sarili, totoo ba na mapagkakatiwalaan ang Diyos sa kanyang mga pangako? Ito po kadalasan ang iniisip natin bilang mga mananampalataya sa pagkakataon tayo po ay nasusubok. Subalit may isang katanungan din na dapat natin pagnilayan sa umagang ito. Ito ay ganap ba ang ating pagtitiwala sa Diyos? Lagi nating tatandaan na hindi po nagbabago ang Diyos at mapagkakatiwalaan ang pangako sa atin. Kailanman, magtiwala nawa tayo sa ganap sa ating Panginoon. Jesus promised to send the power of the Holy Spirit to enable to be with help representative in this world. Inherit to this provision of the Spirit is the fact that He wants us to live distinctive lives in an impure world as evidence of His presence in us. Through the power of the Holy Spirit, we will become powerful, church, powerful ambassador of our Lord Jesus Christ. It takes more than boldness and knowledge to proclaim the gospel, and we need the anointing of the Holy Spirit. And that's why po, we must be courageous witnesses and powerful witnesses of our Lord Jesus Christ. He is the strength of our lives. Siya po ang lakas ng ating buhay. Sa Pilipos, Kabanatang 4, Talatang 13, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. What a great promise, church. He will strengthen us and for all the circumstances and inevitabilities of life. This doesn't mean that we will never know pain or hardship. Makakaranas po tayo noon. But we can endure in triumph. How we can do that? Only as we rest in His power, not in our own, mga kapatid. Kaya nga po, may mga panahon ba tayo na nakakaranas ng panghihina? Of course, there are times we feel weak and weary. Maaring dahil siguro sa ating mga kinakaharap na problema, o di naman kaya sa mga sobrang problema sa hindi natin inaasahan sa anuman ating kinakaharap. Sa trabaho, pamilya, o anumang bagay. But, praise be to God, He promised us that He is our strength. Opo, He is our strength, people of God. His steadfast and willing love will remain for those who trust Him wholeheartedly. Yes, this is the assurance that God is giving us, and His faithfulness stays forever. And that's why let us trust God even in the most difficult times of our lives.
believe that His love and His faithfulness remain. Pangatlo at panghuli, He secure our eternity. Tiniyak po niya ang ating katapusan, ang ating pong makikitang kahinatnan sa hinaharap. Ganyan po kabuti ang Diyos. The Apostle Peter wrote that we are kept by the power of God. At ayon po sa unang Pedro, kabanatang 1, talatang 5, sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinahantay ninyo ang kaligtasan na kahandang ihayag sa katapusan ng panahon. People of God, as we continue to serve Him, it is good to know that God is with us, our security. He secures us from everything that will draw away from Him. That is our God. He promised us that He will do His works to us as we continue to put our faith and trust in our Lord Jesus Christ. For whatever He will do for us, His manifestation of His faithfulness and unending love sa bawat isa sa atin. Kaya I pray, continue to live and have faith in Him. Do the things that will bless the name of our God. Live according to His will and righteousness. As I end, nothing can overcome God's power to keep us in Christ. What's a great assurance? It is to know that we are secure not because of our own ability, hindi po dahil sa ating abilidad, to hold on Him, but by His power holding on us. That is our El Gibor, our mighty God. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat sa umagang ito, O Diyos. Hawak mo kami ng iyong kapangyarihan. At ikaw, Panginoon, ay patuloy mong pinagpapaloob sa iyong mga anak. Ang kapangyarihan na patuloy po naming taglay ay nagmula po sa iyo. Opo, kami po ay nakakapagpatuloy sa mundong ito, na-overcome po namin whatever the trials, circumstances, problems, whatever the situations that we have, is just because of your power, because of your Spirit, because of your guidance. Salamat po. Salamat, Banal na Espiritu. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for everything, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy kami maging overcomer. Salamat sapagkat alam namin ikaw po ay naging matagumpay dahil sa kapangyarihan na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Kung ikaw po ay nagtagumpay, kami din po, yung mga anak, alam namin kami po ay patuloy na magtatagumpay dahil po sa lakas ng kapangyarihan ng Banal mong Espiritu sa aming mga buhay. Lord, pagpalain mo ang mga kapatid kong ito sa kanilang pag-alis, sa kanilang mga tahanan, maranasan po nila ang iyong pag-iingat at pangunguna sa kanilang mga trabaho at mga gawain. At sila man po ay patuloy, Panginoon, na nagninegosyo, hinihiling ko po ang patuloy na katagumpayan. Sila man po ay nag-aaral, gawarin niyo po ng karunungan ang mga anak kong ito. Muli, Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming buhay, sapagkat ikaw ang aming El Gibor, our mighty God. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli, maraming salamat po sa iyong pagsama sa ating pag-aaral sa umaga nito. Si Jesus ay kasama, Daily Morning Devotion. And shout out po sa lahat ng mga may anniversary ng kasal at merong kaarawan. Pagpalain po kayo ng Diyos at patuloy niyo po maranasan ang kanyang mga pangako sa inyong mga buhay. See you again next Monday and every day. If kayo po ay na-bless, feel free po to share this or tag with your friend. And don't forget to subscribe to the Nax UMC PH. And please hit to the notification bell to get notified when we post a new videos. Muli po, ito po ang inyong kaibigan, kamanggagawa, Pastor Edgar Quisayas, na lagi nagsasabing, hindi po tayo iiwan, pababayaan ng ating dakilang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless po!